Wini-welcome po natin ang ating mga bisita sa hapong ito. And for some reasons, sa buong linggo po, since Monday hanggang kanina pagpasok namin dito sa PCU, all the while I was really thinking na Communion Sunday ngayon. And then na-realize ko na hindi pala ngayon communion, but I have prepared a communion message. And I believe that it is providential because honestly speaking, pagpasok lang namin dito mamayang hapon, saka ko na-realize na hindi Communion Sunday po ngayon. But here it is, naway gamitin ng Panginoon ang message na ito para sa kaligtasan ng mga wala pa kay Kristo at pagpapalago po ng ating pananampalataya. Hindi po tayo magsasawa na pakinggan ang old gospel message. Please turn with me to Romans chapter 5 verse 6 hanggang sa verse 8. Roma Kapitulo 5, versikulo 6 hanggang sa versikulo 8. At ang sabi po dito, sapagkat noong tayo ay mahihina pa sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. Sapagkat bihirang mangyari ng isang tao'y mamatay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mangangahas mamatay. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. May mga liberal theologians, mga kapatid, na pilit nilang pinagbabangga si Pablo at saka si Kristo. Si Pablo daw ay legalist, kaya hindi po nangangaral patungkol sa pag-ibig ng Diyos because he was a Pharisee. That was his background. That's according to them. And so, they refused to preach from the epistles of Paul and concentrate on the Sermon on the Mount because it talks about love. Pero kung basahin po ninyo ang libro ni Martin Lloyd-Jones about the Sermons on the Mount, makikita po natin na mabibigat po ang mga punto ng ating Panginoon. Well, I believe that Romans chapter 5 verse 8 ng ating teksto ay counterpart or version po ni Apostle Paul sa nakasaad sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. And Romans chapter 5 verse 8 of our text is the counterpart of that. Ang sabi po dito, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. It talks about love. The great love of God, sacrificial love of God. Na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. And this is a great news para sa mga nababagabag sa kanilang kasalanan. You feel so wretched and you should and we should. Sapagkat ang hindi nakakaramdam ng kanyang sakit ay hindi po lalapit sa doktor. And if a person doesn't feel that he is a wretched sinner, he will not feel his need for a Savior. And this is good news sapagkat noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi po namatay si Kristo para sa mga matutuwid. And that means para sa mga nag-iisip na sila ay matuwid. Namatay si Kristo para sa mga makasalanan sapagkat ang mga nakakaunawa na sila ay makasalanan ang siyang lalapit kay Kristo, tatakbo para sa kaligtasan. Sa verse 5, mga kapatid, ng Romans chapter 5, nais po ni Apostle Paul na malaman po natin ang lalim ng katotohanan na nakatala dyan, ang sabi po dyan, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. And in verse 6 hanggang sa verse 8 ay pinaliwanag po ni Apostle Paul ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Itong life-changing na katotohanan patungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa mga makasalanan na tulad mo at tulad ko. And in doing so, pinapakita po ni Apostle Paul kung bakit ang ating pag-asa para sa buhay na walang hanggan ay hindi po magdi-disappoint sa atin. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang batayan ng ating kaligtasan. Kung ano ang ating kalagayan na ngayon, it's all about the love of God.
And actually, itong mga verses na ito mula sa verse 6 hanggang sa verse 10, ito po ay pagpapatuloy sa mga blessings na binanggit ni Apostle Paul na kalakip ng justification by faith alone. At ano po yung mga blessings na ito? We have peace with God. Meron din po tayong access na makapasok sa presensya ng Diyos. Access sa biyaya ng Panginoon. And then binanggit din dito ni Pablo ang ating pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos. And then binanggit din ni Apostle Paul, that was our meditation last time, na meron po tayong kagalakan sa kabila ng mga trials, knowing na itong mga trials na ito ay ginagamit ng Panginoon upang hubugin ang ating character. These trials develop character, develop perseverance, and proven character and hope. Itong mga bagay na ito na nagsilbing angkla sa ating pag-asa ay ibinuhos ng Panginoon sa ating puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang pag-ibig ng Diyos. So pinapakita po ni Pablo sa atin dito kung bakit ang pag-ibig ng Diyos ay tiyak na bagay at kung bakit ang ating pag-asa para sa buhay na walang hanggan ay tiyak na tiyak. Our hope of heaven is secure because it is based on God's love, na siyang nagudyok sa Diyos na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang mamatay para sa atin. Kailan? Nung tayo ay naging mabait na, nung tayo ay naging malinis na dahil nilinis natin ang ating sarili. That is the common thinking of the self-righteous person. Hindi. Ang sinasabi po ng salita ng Panginoon, habang tayo ay makasalanan pa, while we were yet sinners, Christ died for us. Sa madaling sabi, mga kapatid, mga kaibigan, itong kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nakabatay sa ating gawa o sa kung anumang meron tayo upang kitain natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po ito nakabatay sa ating track record, sa ating performance, at ang pagpapatuloy at pananatili ng pag-ibig ng Diyos para sa kanyang mga tao ay hindi rin nakabatay sa ating performance. Na we have to be good so that God will continue to love us. Hindi po ganun. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakabatay sa katotohanan na ang Diyos ay pag-ibig. Yun ang nakasaad sa 1 John chapter 4 verse 7. Na ang Diyos ay mabiyaya. He is gracious and compassionate at inextend niya ang kanyang pag-ibig at biyaya sa mga makasalanan in spite of anything in them and apart from anything in them. Ang ibig pong sabihin nito, mga kapatid, is that ang ating pag-asa para sa buhay na walang hanggan ay secure na secure sapagkat hindi ito nakabatay sa kung anumang mabuti na meron tayo. There is no one righteous, no, not even one. At binigyang bigat ni Pablo ang punto ng wala talaga tayong contribution by employing some languages mula sa verse 6 hanggang sa verse 10. According to verse 6, ang sabi po dito, we are helpless. According to verse 6, once again, we were ungodly. According to verse 8, we were sinners. And according to verse 10, we were enemies of God. Ito ay mabibigat na mga salita na atin pong himay-himayin mamaya. Kaya't meron pong dalawang bahagi ang ating pagbubulay-bulay ngayong hapong ito so that we might, or not might, so that we will appreciate God's great love towards sinners like us. Unang punto, kailangang maunawaan natin ang pangangailangan ng mga makasalanan for a Savior. At pangalawa, ang mga specific proofs na matatagpuan natin sa ating teksto kung bakit kailangan natin ang tagapagligtas na si Jesucristo. Tayo po muna ay manalangin at hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon. O aming Diyos, salamat po sa hapong ito. It's not accidental na ito ang message na inihanda ninyo para sa amin. Naway mag-alab ang aming mga puso
ang resulta nito para sa mga niligtas ninyo ay papuri at pasasalamat sa inyo. At nawa ang mga wala pa kay Kristo finally ay buksan ninyo ang kanilang mga mata. Makita nila ang kanilang pangangailangan ng tagapagligtas. At makita din nila, maunawaan ang mga specific proofs na kailangan nga nila si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Upang ma-appreciate natin ang pag-ibig ng Diyos sa mga makasalanan na tulad natin, kailangang maunawaan natin at maramdaman natin ang ating pangangailangan para sa tagapagligtas. Ayon pa kay Martin Lloyd-Jones, ang sabi po ni Martin Lloyd-Jones, in order to measure the love of God, you have first to go down before you can go up. You do not start on the level and go up. We have to be brought up from a dungeon. Kailangan talagang maunawaan natin na tayo ay nasa dungeon ng kasalanan, from a horrible pit. And unless you know something of the measure of that depth, you will only be measuring half the love of God. Ang punto po ni Martin Lloyd-Jones is that kailangan talaga nating maunawaan na tayo ay nalugmok sa kalalim-laliman ng kasalanan, sa putikan ng kasalanan. At kung pakinggan po natin ang ating Panginoong Hesukristo, hindi ito talinghaga, hindi ito parable. Ito talaga ay nangyari noong si Kristo ay nagminister dito sa lupa. Merong isang Pariseo na nag-invite sa kanya na kumain sa kanilang tahanan. Ang pangalan po ng Pariseo ay si Simon the Pharisee. So I want you to run your imagination, i-picture ninyo yung eksena. Si Simon the Pharisee was a very religious man, a Pariseo. Di ba? Pinagmamayabang nila ang kanilang religion. They took great pride of their religious observance. And I suppose, ito din ang nasa puso ni Simon the Pharisee. Siguro ipinagmamalaki niya na kailanman hindi siya kumain ng maruruming pagkain. At gaya ng parable ng ating Panginoon, yung Pharisee na nagmayabang sa kanyang prayer, siguro itong si Simon the Pharisee ay matapat na nagbibigay ng kanyang ikapo. Sinusunod niya ang utos ni Moises. At higit sa lahat, siya ay dumistansya. Kasi yun ang attitude ng mga Pharisees. Dumistansya sa mga taong marurumi at makasalanan. So, siguro in-invite niya si Jesus, no? Ano kayang rason kung bakit in-invite niya si Jesus sa kanyang tahanan para kumain? Siguro ang kanyang rason is he wanted to scrutinize the Lord Jesus Christ. He wanted to evaluate that this uneducated, unlearned man from Galilee, ito ba ay lehitimo na galing sa Diyos? At habang sila po ay kumakain around the dinner table, meron pong babaeng prostitute na lumapit sa ating Panginoon. Siya ay umiyak at nabasa ang paa ng ating Panginoon ng kaniyang mga luha at pinunasan niya ang paa ng ating Panginoon ng kaniyang buhok. Can you imagine the scene? And then after that ay inanoint niya ng perfume ang mga paa ng ating Panginoon at hinagkan ang paa ng ating Panginoon. Nagustuhan niyon ng ating Panginoong Jesus. Tinanggap niya ang devotion ng babaeng iyon. And can you imagine how Simon the Pharisee felt? Sinabi po ng Luke chapter 7 verse 39. Please turn there. Anong reaction ng Simon? Ng Pariseo na si Simon? Merong isang prostitute. So, pag sa ngalan na prostitute yung babaeng iyon, talagang diring-diri na siguro si Simon on. But then he observed that Jesus Christ accepted the devotion of that woman. Luke 7:39. Ang sabi po dito, nang makita ito ng Fariseo na nag-anyaya sa kanya, ay sinabi nito sa kanyang sarili, kung ang taong ito ay isang propeta, nakilala sana niya kung sino at anong uring babae itong humihipo sa kanya, sapagkat siya ay makasalanan. And of course, alam po ng ating Panginoon ang tumatakbo sa isipan nitong si Simon the Pharisee. Kaya dito na po pumasok yung talinghaga na kinuwento ng ating Panginoon. Tinawag niya si Simon the Pharisee. Meron daw isang tao na nagpautang
ng pera sa dalawang tao. Yung isa ay nagkautang ng 500 dinari at yung isa ay nagkautang ng 50. At noong ang dalawang ito ay nahirapang bayaran ng utang, nagpasya itong taong ito na patawarin. Patawarin yung dalawang tao na nangutang sa kanya. At tinanong niya si Simon the Pharisee, sa palagay mo, sino kaya sa dalawa ang mas magmamahal at mas iibig sa nagpautang na nagpatawad sa kanila? At ang sabi po ni Simon the Pharisee, I suppose, sa palagay ko, yung nagkautang ng malaki, ang magmamahal ng mas malaki sa taong nagpatawad sa kanya. And then Jesus Christ said, tama ka. Very correct. Itong babae na ito, naramdaman niya at naunawaan niya na siya ay pinatawad sa kaniyang kasalanan. At mula kanina hanggang ngayon ay hindi siya tumitigil sa paghalik ng aking paa. Ikaw, Simon, nung ako ay pumasok dito, ni hindi mo nga inalok ng tubig ako upang ipanghugas sa aking mga paa. It doesn't mean to say na walang malaking kasalanan si Simon the Pharisee na dapat patawarin. The point of our Lord Jesus Christ is that hindi niya naunawaan na siya ay makasalanan, na wala siyang pinagkaiba sa babaeng prostitute, sa babaeng bayaran. Wala siyang pinagkaiba. Hindi niya nakita ang kanyang pangangailangan ng tagapagligtas. And so, kahit common hospitality para sa ating Panginoong Hesus ay hindi niya ma-exercise. But this woman, forgiven of all of her wretchedness, at nakita niya na siya ay pinatawad ng masagana. And so, she showed her devotion. Kung paano natin na-realize, to the extent na na-realize natin ang ating inability and incapacity to save ourselves, to rescue ourselves, na wala talaga tayong pag-asa, we are hopeless, we are helpless, we are not able to lift ourselves up from the dungeon of sin. At kung ma-realize natin na si Kristo ang nagpatawad sa atin ng masagana, inalay niya ang kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo, pinadanak niya ang kanyang dugo upang iligtas ang mga makasalanan na tulad natin. If we understand the backdrop of Calvary, which is the sin of humanity, kung bakit ginawa yun ng ating Panginoon, if we realize the weight of what Jesus Christ did, then we will be able to appreciate the love of God. So pinakita talaga ni Apostle Paul ang inability ng mga tao sa passages sa ating teksto sa hapong ito, na hindi talaga natin kayang iligtas ang ating sarili. Ang pinakarason kung bakit nandito tayo is the love of God for sinners like you and me. It's a sacrificial love. It's an unconditional love. We did not make the first move. At hindi rin naghintay ang Diyos para sa atin na lumapit tayo sa Kanya. Ayaw natin sa Kanya eh. Di ba? But He clothed Himself with frail humanity. Sinuot niya ang kahinaan ng humanity. He became subject to the infirmities of humanity. And in due time, siya po ay nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo upang iligtas ang mga makasalanan at tulad mo at tulad ko. At nagtagumpay nga ang ating Panginoong Hesukristo. That's why we are here. So, kung ikaw ay nanlalamig sa pananampalataya mo, kung ikaw ay nanlalamig sa commitment mo sa katawan ng Diyos, which is the Church of Christ, maybe, kapatid, ay naging blurred sa iyo ang dakilang pag-ibig ng Panginoon sa iyo, na ikaw ay Kanyang tinubos, ikaw ay Kanyang iniahon mula sa putikan ng kasalanan, ikaw ay binihisan ng Kanyang katuwiran, at inaring anak niya, inaring Kanya, hindi ka karapat-dapat, at idinagdag ikaw sa pamilya ng ating Panginoon sa Kanyang iglesia. Kung ang puso mo ay nanlalamig, go back to the love of God. Kapatid, go back to the love of God. Ang mga kapatiran natin sa loob ng iglesia, walang pinagkakaiba sa atin.
Pareho ang ating kalagayan before. We were dead in our trespasses and sins. And here we are. This is a literal illustration of what the Bible tells us, that from every tribe, every tongue, and every nation, ay tumatawag ang Panginoon ng kaniyang mga tao na inililigtas niya sa pamamagitan ng kaniyang biyaya. That leads us to the second point. Let's go to the specific proofs na kailangan talaga natin ang tagapagligtas. Verse 6. Ang sabi po ng verse 6, sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. Ang pinakaunang binanggit ni Pablo dito is, while we were yet helpless. Mahihina pa. This means, we were incapable of working out any righteousness for ourselves. Wala po tayong righteousness sa ating sarili. Meron tayong total inability. Not in the physical sense, kasi ang mga makasalanan, they are able to invent gadgets, they are able to invent many things. But when it comes to spiritual matters, wala tayong kakayanan na gumawa ng kung ano-ano upang kitain natin ang pabor ng Diyos para sa ating kakaligtasan. According to Ephesians chapter 2, verse 1 and 2, tayo po ay spiritually dead, patay. Namumuhay tayo na lumalabag sa kautusan ng Diyos. Ephesians chapter 2, verse 1 and 2, and you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. So it was an active, ongoing, unbroken pattern of disobedience. That was our life before. Patay sa kasalanan. Kailangan po nating buhayin muli mula sa patay na kalagayan. At hindi po natin kayang gawin yan sa ating sarili before. Yun ang pinaliwanag ng Panginoon sa relihiyosong tao na si Nicodemus. John chapter 3 verse 3, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Now, sino ba itong si Nicodemus? Bilang isang Pariseo, wala siyang pinag-iba kay Simon the Pharisee. Relihiyoso din itong taong ito. Pero ano ba ang nagawa ng kanyang religion? Hindi po kayang dalhin siya ng kanyang religion papasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan po niya ng bagong kapanganakan. Kailangan niya ng bagong principle, new principle within. Kailangan niya ng bagong panlasa. In other words, kailangan niya ng regeneration, new birth. At gaya ng ating natural birth, wala naman tayong contribution Nung ibinuntis tayo ng ating nanay, hanggang sa iniluwal tayo dito sa mundo, wala tayong contribution kahit ano. Sa ating physical nga, wala tayong contribution. Bakit nag-iisip ka na meron kang contribution sa spiritual life mo? Hello? Di ba? Wala talaga tayong contribution. We did not contribute anything when we were born physically into this world. And we did not also contribute anything when we were born of God. When we became born again. Wala rin tayong abilidad na makita ang liwanag ng Ebanghelyo para sa ating kaligtasan. Wala. Hindi po dahil ang Ebanghelyo ay kulang sa liwanag o hindi maliwanag. Ang problema ay ang ating mga mata ay bulag. At sino ang bumulag ng ating mga mata? Wala nang iba kundi si Satanas. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ang sabi po dito, sa kanilang kalagayan binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Nagtataka pa ba tayo na mas pinili ng mga tao ang kriminal at magnanakaw na si Barabas kaysa kay Jesus? Di ba? Nagtataka pa ba tayo na sinasabi ng Isaiah chapter 3 that there are people who call good evil and evil good? Ito po ang nangyayari sa ating lipunan ngayon. We were not able to understand any spiritual truth. Yun po ang pagbubulay-bulay natin kaninang umaga. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Please turn there once again.
Ang sabi po dito, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ibig pong sabihin nito, kailangang buksan ng Panginoon ang ating mga mata upang maunawaan natin ang Ebanghelyo. Ano pa? Tayo din ay mga bingi. Hindi talaga natin marinig ang katotohanan ng Diyos. Sa John chapter 8 verse 43, talagang nagbigay ang Panginoon ng question sa mga Hudyo, pero siya din ang sumagot ng kanyang question. Ang sabi ng ating Panginoon, John 8:43, bakit hindi ninyo naunawaan ang aking sinasabi? And then sinagot din ng ating Panginoon, ang sabi po niya, sapagkat hindi ninyo matanggap ang aking salita. Or more literally speaking, because you are not able to hear my words. Ibig sabihin, wala po silang spiritual ears upang marinig nila ang salita ng Diyos. Of course, narinig nila physically. They heard the sound waves. But the spiritual message ay hindi po nila narinig. Ano pa? Hindi po tayo naghanap sa Panginoon before. Di ba? Hindi natin hinanap ang Diyos. Wala nga tayong puso na hanapin ang Diyos. Yun ang sinasabi po sa Romans chapter 3 verse 11. Please turn there. Ang sabi po doon, walang matuwid, wala kahit isa, wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. At ang Diyos ay nagbigay po ng batas sa lahat ng mga tao, hindi lang sa mga Hudyo, sa lahat ng mga tao. Hindi tayo nagpapasakop sa batas ng Diyos. At wala tayong puso upang bigyang kaluguran ng Diyos. Romans 8:7-8. Kabaliktaran ang sinasabi diyan, when we were yet in our sins, we were hostile to God. Ang ating puso ay napupuot laban sa Diyos. Ang sabi po dito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. So nung sinabi po ni Apostle Paul sa verse 6 na tayo ay helpless before, mahihina sa ating Tagalog na translation, ang ibig pong sabihin nito, wala tayong ability at wala tayong willingness na makipagkasundo sa Diyos. Yun ang totoo. Wala tayong pakialam. Wala tayong abilidad, wala din tayong pagnanais na makipagkasundo sa Diyos. Pero hindi po tumigil si Pablo sa description na yan. Kasi ang sabi din sa verse 6, we were ungodly. We were ungodly. Christ died for the ungodly. Diba, ang unang ginamit ni Pablo yung salitang ungodly sa Romans chapter 1 verse 18. Please turn there. Ungodly, ibig sabihin, no God. No God. Walang Diyos. Ang sabi dito, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Ang ibig sabihin ng ungodly ay hindi tayo katulad sa Diyos. Ang Diyos ay banal at hiwalay sa kahit anumang uri ng kasalanan, pero tayo ay makasalanan at umaayaw, likas na umaayaw sa Diyos. At ang paraan ng Diyos ay ayaw nating sundin. At ang Diyos ay ayaw nga nating sumagi sa ating isipan before. Hindi po talaga maaring tumawid ang tao patungo sa Diyos. Wala rin siyang puso na gawin yan. Ang Diyos ang gumawa ng unang hakbang. Pangatlo, dinagdagan pa ni Apostle Paul, we were sinners. Romans 5:8, while we were yet sinners. At ginamit itong language na ito sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Actually, yung fall short of the glory of God, definition yan ng sin. Ibig sabihin, what does it mean to sin? Meaning to say, it falls short of the glory of God. Hindi talaga tayo pasado sa standard ng Panginoon. May isang malaking kumpanya, actually pinsan ko ang nag-apply ng trabaho po doon.
In-interview naman siya, pumasa naman siya, okay naman. Take din siya ng exam, pinag-exam pa siya, pumasa naman. Pero, ang pinakahuling sukatan pala bago siya matanggap ay ang height. Bakit pinag-exam pa siya? In-interview pa siya, height pala yung ano. At kailangang hubarin yung sapatos. Ang minimum ay 5'3", ay siya 5'2" lang. Kahit gaano daw niyang igaganon yung kanyang katawan, hindi talaga pumasa sa standard. Hindi pa rin siya tinanggap sa trabaho. Di ba? Ganon ang tao. Yan ang essence ng kasalanan. Hindi po tayo pasado sa standard ng ating Panginoon. Hindi tayo pasado sa standard ng ating Panginoon. That's the essence of sin. We fall short of the glory of God. At dahil hindi tayo pasado sa standard ng Panginoon, ang tao na lang ang gumawa ng sarili niyang standard. Diba? Siya ang gumawa ng sariling standard niya of right and wrong. Minomodify ang standard ng Panginoon. Pilit na ginagawa ang Diyos na slightly better than us or just one step ahead of us or higher than us. Dahil hindi pasado sa standard ng Diyos, there is a great chasm. There's an infinite distance between God and man. Hindi natin kayang abutin ang standard ng Diyos. Ginagawa ng tao, gumagawa siya ng sarili niyang standard. Yun po ang totoo. At ang pinakahuling description ni Apostle Paul upang patunayan specifically na kailangan talaga natin ng tagapagligtas is that ang sinasabi po ng verse 10, tayo po ay mga kaaway ng Diyos. Verse 10 of our text. Ang sabi po dyan, that we were enemies of God. We were hostile towards Him. Ayon pa sa Romans 8:7, we were alienated mula sa ating Panginoon at ayaw natin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. At yung mga psychologists sa mga universities ay magsasabing, grabe naman yan sir, very depressing naman yan. Kailangang i-promote natin ang self-esteem. Di ba, as teachers, we have to make our students feel good about themselves. Hindi tayo magsasalita ng mga depressing situation. Well, higit pa ito sa depressing. Kaya nga ang sabi ni John Newton is, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Yung wretch, that is more than depressing, mga kapatid, mga kaibigan. Dahil eternidad po ang nakasalalay niyan. Hindi natin kayang bumangon at wala rin tayong pusong may pagnanais na bumangon. Ano ang ating pag-asa? Ang ating pag-asa para sa buhay na walang hanggan ay secure bilang mga mananampalataya dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mga makasalanan na tulad natin, that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang sabi dito sa verse 8, subalit pinatutunayan. Anong ibig sabihin ng pinatutunayan? It means to show, to prove, to establish, to render. Pinatutunayan. At ang pinaka-proof ng dakilang pag-ibig ng Diyos para sa mga makasalanan na tulad natin is that si Kristo ay namatay para sa atin. At binigyang bigat ni Pablo ang ginawa ni Kristo sa verse 7. Romans 5:7, sapagkat bihirang mangyari ng isang tao'y mamatay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao marahil ay may mangahas, mamatay. So yung matuwid at mabuti, pareho lang yan. Matuwid, mabuti sa standard ng tao. Siguro may mangahas na mamatay para sa isang taong mabuti or matuwid. Bagamat. Di ba? Bihira lang daw mangyari. Meron naman, pero bihirang-bihira. Pero ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, inalay niya ang kanyang buhay para sa mga masasama na tulad natin. Jesus Christ died for a specific type of person. He died for the ungodly. And that means, kung naramdaman mo at naunawaan mo that you are a wretched sinner, ungodly in the sight of God, well, you are that person. Person such as you, ang dahilan kung bakit si Kristo ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo.
At ang nag-udyok sa kanya upang gawin ito ay ang kanyang unconditional love for sinners like you and me. Siya na sinabi ng ating Panginoon sa baptism ni John kay Jesus. Di ba? This is my beloved Son in whom I am well pleased. Kinalulugdan talaga ng Ama ang kanyang anak. Pero ang kanyang kinalulugdan na anak ay hindi niya ipinagkait sa mga makasalanan na tulad natin. Di ba? Meron tayong kasamahan mayroon kasamahan tayo na hindi makatulog ng ilang araw kasi nawala ang kanyang Tupperware. At ang Tupperware ay mas matanda pa kaysa utility work or kaysa nag-work sa college, mas matanda pa ang mas matanda pa daw yun kaysa sa kanya, meaning to say more than 50 years old, and the person is mga almost 90 years old na. Hindi talaga siya makatulog dahil nawala ang kanyang Tupperware dahil pinaghirapan daw talaga niya yun decades ago. Sabi ko na hindi, kahit bibili ka ng bago na katulad ng ganun yung hitsura, hindi pa rin niya matatanggap kasi yung bagay na yon, yung Tupperware na yon ay meron talagang sentimental value. Hindi talaga siya tumigil, talagang nagkakagulo, nasaan ba ang Tupperware? You have to honor that, you have to honor what she feels. Dahil merong sentimental value. Ang Diyos nang nagsabing, this is my beloved Son in whom I am well pleased, mas higit pa yan kaysa Tupperware. Pero hindi pinagkait ng Diyos ang kaniyang anak na si Jesucristo. That's how unconditional. At sino ang inalayan ng kamatayan ni Kristo? Sino ang inalayan ng desisyon ng Ama na ibigay ang kaniyang anak? Mga makasalanan na tulad natin. So isn't that a proof of the unconditional love of God towards sinners like us? Yan ang patunay. Maliban na lang na maunawaan natin ang mga bagay na ito, hindi natin ma-appreciate ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya sana kung ikaw ay nanghihina sa pananampalataya mo for some reasons, our minds could be clouded at times, na marami pong factor, na ikaw ay marahil ay nakakaranas ng depression, or ikaw ay nawawalan ng gana sa buhay, or ikaw ay nanlalamig sa iglesia. Maraming mga factors dahil si Satanas ay mandaraya. The challenge for you, my dear brother or sister, if you are that kind of person, anuman ang spiritual struggles mo ngayon, anuman ang spiritual struggles, hindi lang depression, hindi lang panlalamig, anuman ang mga anxieties na nararanasan mo ngayon, go back to the love of God. Go back to the love of God. That love of God is sacrificial. That love of God is unconditional. Ang pinakamamahal na ng Diyos, ang hindi niya ipinagkait sa atin, how much more ang ibang mga bagay. Yun ang Romans chapter 8 verse 33. Please turn there. Romans chapter 8 verse 33. Di ba? Itong mga struggles natin, kung ano-anong nakakapag-cause sa atin ng anxiety, maning-mani lang yan. Binigay na ng Panginoon ang pinaka-prized possession and object of His endearment, ang ating Panginoong Hesukristo. How much more ang ibang bagay. Ito yung argument ni Apostle Paul dito. Romans 8:33. Ang sabi po dito, 32. 31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Now, pwede itong what can be against us. What can be against us? Your depression, your anxiety, or ano-ano may yung insecurity mo, mga worry sa hinaharap. What can be against you? Or who can be against you? Pariho lang yan. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? You see, ito yung argument ni Apostle Paul. Pero tandaan po natin, all things doesn't mean all things that you want. All things means all things na ikabubuti mo. All things work together for good
At yung good na tinutukoy dyan is conformity to the image of Christ. Papaanong ipagkait ng Panginoon sa atin ang lahat ng mga bagay? Well, ano yung lahat ng mga bagay na yun? Kabilang yung helicopter? Kabilang yung ano-anong mga bagay? Lahat ng mga bagay na makakapag-contribute sa kabanalan mo, sa paglago mo sa ating Panginoon, sa pag-develop ng Christian character and even patience and even humility. All things work together for good indeed. At hindi ipagkakait ng Panginoon ang mga bagay na ito dahil hindi nga niya ipinagkait ang pinaka-prized treasure ng lahat, which is His Son Jesus Christ, in whom He was well pleased. How will He not give us all things? At para sa mga kaibigan na wala pa kay Kristo, well, ano bang dahilan kung bakit namumuhay ka pa sa kasalanan? Kung bakit kahit naunawaan mo ang gospel, naunawaan mo ang panawagan ng ebanghelyo, bakit ayaw mo pa rin lumapit kay Kristo? Ano bang nakakahadlang? Pera, kaibigan, pagtatawanan ka? Yan ba ang prized possession mo, kaibigan? Kung mamatay ka, hindi mo man yan madadala. Ano ba? Sasamahan, tatabihan ka sa kabaong ng mga barkada mo? Sasamahan ka niyan sa libingan? Hindi po. Hindi po. Kailangang pag-isipan mo kung ano ba talaga ang mahalaga sa buhay mo. And Jesus Christ has given us a powerful argument. What profit is it for a man to gain the whole world and lose his own soul? Ano ang nakakahadlang? That is idolatry. Mas itinuturing mo ang mga bagay na ito kaysa sa pag-ibig ng Diyos, kaysa sa kanyang dakilang kapatawaran, dakilang kaligtasan, justification by faith. Mag-isip-isip ka, kaibigan. Mag-isip-isip ka. At naway piliin mo ang tama. And I know that if you choose God, if you choose Jesus Christ and live, it's actually because God's sovereignty has overruled your rebellious will in order for you to follow Him without you necessarily realizing it. Kaya ang paanyaya sa iyo, kaibigan, repent of your sin. Naway ipakita ng banal na Espiritu sa iyo ang iyong matinding pangangailangan. You need Jesus Christ as your Lord and Savior. You need the righteousness of Christ upang ikaw ay tanggapin ng Diyos. You need His blood to cleanse you from all sins. And you can have the blood and righteousness of Christ if you believe in Him alone as your Lord and Savior. Now, gawin mo na ito ngayon, baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa hapong ito, sa biyaya ng inyong salita, intended for Lord's Supper meditation, but in your overruling providence, ay naibigay ngayong hapong ito. Nawa po ay ginamit ninyo ang message na ito ng makapangyarihan upang bigyan ng sariwang supply ng inyong biyaya ang mga nanghihina na bumalik sa pag-ibig ng aming Panginoong Hesukristo. Bumalik sa dakilang pag-ibig ng Diyos. At nawa po, o aming Panginoon, ay ang mga wala pa kay Kristo, ay bagabagin ninyo sila. Do not give them peace until they will have found peace in the Lord Jesus Christ. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Number 73, the love of God.